Magandang araw po muli sa inyong lahat and Happy Easter po sa inyong lahat. May kakilala po ako, kwento po niya, nung namatay daw po ang kanyang tatay, hindi daw po siya umiyak. Sinubukan po niyang pilitin ang kanyang sarili, pero walang luha na tumulo mula sa kanya. Hindi naman po dahil galit siya sa kanyang ama. Mahal na mahal po niya ang kanyang tatay. Pero kahit na umiiyak daw po lahat ng kanyang kapatid, siya po hindi pa rin tumangis. At naisip daw po niya sa kanyang sarili, siguro matatag lang talaga ako. Lumipas po ang maraming taon. Isang araw, nagkwekwentuhan po kami tungkol sa aming mga ama. Bigla-bigla, ito pong kakilala ko, itong kaibigan ko, bigla po siyang umiyak. Humagulgol siya. Dito po niya naalala yung kanyang tatay. Hindi po niya mapigilan. Para pong naipon at sabay-sabay na lumabas. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kung hindi mo ilalabas ang iyong dinadala, darating ang araw, sasabog ka. Amen? Remember, what you don't release will eventually overflow. May napakaganda pong kasabihan akong narinig at gusto ko po siyang i-share sa inyo. Ang sabi, ang pag-iyak ay paraan ng ating mga mata para magsalita. Kapag hindi na kayang ipaliwanag ng iyong bibig kung gaano kasakit ang nararamdaman ng iyong puso. Remember this, my dear friends, that crying is the way of your eyes to speak when your mouth cannot explain how broken your heart is. Mga kapatid, hindi naman po masama ang umiiyak. Amen? Ang sabi pa nga po sa libro ng Ecclesiastes, may panahon para umiyak. There is a time for everything, a time to cry. Pero tandaan po natin ang tatlong bagay na ito. Parang ating pag-iyak ay makahilom sa ating mga puso. Parang ating mga pag-iyak makalinis sa ating mga kaluluwa. Parang ating pag-iyak ay makabuti sa ating pagkatao. At para madali pong tandaan, huwag niyo lang pong kakalimutan yung salitang cry. Spell cry, C-R-Y. Acronym po yan. May pinapaalala ang Diyos sa atin kung tayo man ay umiiyak at dumadaan sa kalungkutan. The first letter, C, it means cry to God. Cry to God. Umiyak ka, pero ilabas mo sa Diyos. Amen? Sa Ebanghelyo po, narinig natin, si Maria Magdalena umiyak daw sa pagpanaw ni Jesus. At noong muling nabuhay ang ating Panginoon, hinayaan lang siya ni Jesus na tumangis. Hindi niya pinigilan si Maria Magdalena sa kanyang pag-iyak. Tayong mga tao, ayaw natin yung mga taong umiiyak. Hindi po ba? Agad natin sinasabi sa kanila, tama na, huwag ka nang iiyak. Kapatid, hindi ka tao kung hindi ka umiiyak. Amen? Ang pag-iyak ay tanda na buhay ka, na may nararamdaman ka. Amen? Kaya nga po yung bagong silang na bata, kapag hindi po yan umiiyak, anong ibig sabihin? Patay na siya. Di po ba? Remember that crying is a sign of life. Remember that crying is not a weakness. But when you are undergoing grief, it means that it comes from your love. Kung hindi ka magmamahal, hindi ka masasaktan. Di po ba? Nang puminsan, meron pong isang ama na lumapit sa isang pari. Nagpapa-counseling siya. Sabi niya, Father, wasak na wasak yung aking puso dahil sa pagkamatay ng aking anak. Di ako makatulog, nangihina ako, nagkakasakit ako, hindi ko magawa ng mabuti ang aking trabaho, sana lang palaging iniisip ko. Ano pong gagawin ko? Sumagot po ang pari, sabi niya, alam mo, mabuti yan.
At nagtaka po, ito pong ama, medyo nainis pa nga siya dito sa pari. At nagtanong siya, Father, paano naging mabuti itong aking lungkot, itong aking pag-iyak? At nagpatuloy po itong pari, sabi niya, alam mo, mabuti na nawasak ang puso mo. Kasi sa pagkawasak ng iyong loob, dun pumapasok ang Diyos. The cracks in your heart, allow the light to pass through. Ganda po, no? Hindi makakapasok ang liwanag ng Diyos kung sarado ang iyong puso. Dahil sa iyong lungkot, dahil sa iyong pagtangis, dahil sa iyong pangulila. Oo, basag ka. Pero dahil sa pagkabasag na yan, diyan nakakapasok ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, ang basag mong puso, hindi katapusan. Ito ay pintuan ng grasya ng may kapal. Kaya kung ikaw ay umiiyak, iiyak mo lang sa Diyos. Dahil ang lungkot na inaalay mo sa Kanya ay nagiging tunay na panalangin. Amen? Pangalawa po, letter R. R means recognize why you are crying. Recognize why you are crying. Kilalanin mo, bakit ka ba umiiyak? 2 beses, napansin niyo po, tinanong si Maria Magdalena, bakit ka umiiyak? Umiyak siya kasi akala niya, kinuha yung bangkay ng ating Panginoong Jesucristo. Umiiyak siya, tumatangis siya kasi akala niya, wala na si Jesus. Akala niya, tapos na ang lahat. Pero hindi niya alam, nasa harapan lang pala niya si Jesus. Hindi ba ganyan din po tayo? Umiiyak tayo agad, hinahayaan natin na magwagi ang lungkot sa ating buhay. Pero kung mauunawaan lang natin ang magandang plano ng Diyos, dito titigil ang ating mga luha. Amen? Meron pong isang kwento tungkol po sa isang ilog. At natatakot daw po itong ilog na dumaloy papunta sa dagat. Ang sabi kasi ng ilog, pumasok ako dyan, mawawala ako. Pero alam niyo po, ang ganda ng sagot ng dagat dito sa ilog. Ang sabi niya, hindi ka naman mawawala. Magiging mas malawak ka pa nga eh. Magiging mas malaki ka pa. Mga kapatid, minsan akala natin loss. Pero ito pala ay transformation. Ang pagkawala sa buhay ay pagbabago lang. Yan din po ang paniniwala natin sa kamatayan. Maririnig po natin yan doon sa prefasyo. Panalangin para sa mga yumao. Life is not ended, it is only change. Umiyak ka, oo. Pero unawain mo ang mabuting plano ng Diyos. At dito, mas titibay ang iyong loob. Dito, mabubuhayan ang iyong pag-asa. Pangatlo po at kahuli-hulihan, letter Y. Y means yes to God. Yes to God. Tumango ka sa bagong buhay na binibigay ng Diyos sa iyo. Sa Ebanghelyo, tinawag daw po ni Jesus si Maria Magdalena sa kanyang pangalan. Ang nangyari, dun sa isang tawag na yon, nagbago ang lahat. Ang iyak ni Maria Magdalena, naging pong isang misyon. Ito'y naging kagalakan. Ito ay naging patotoo sa muling nabuhay na Panginoon. Ang kapatid, umiyak ka. Pero huwag ka mananatili dyan lang. Sa huli, pagkatapos ng iyong lungkot, ng iyong pagtangis, mag-yes ka, tumango ka sa Diyos. Diyan mapapalitan ang iyong lungkot, magiging kagalakan. Marami pong mga tao ang magpapaiyak sa atin. Amen? Maraming sitwasyon ang magbibigay ng lungkot sa ating mga puso at kalooban. Pero wag lang tayong mananatili sa ating pagluha. Umiyak ka, pero makinig ka. Umiyak ka, pero tumingin ka ng mabuti. Umiyak ka, pero manalig ka. Dahil baka ang hinahanap mong nawala, nasa harapan mo lang pala.
Kapag umiiyak ka, huwag mong kalimutan, kapatid. May isang tinig na palaging tumatawag sa iyo. Merong isang Diyos na palaging nakatingin sa iyo. Merong isang Panginoon na bumubulong sa iyo. Tatanong sa iyo, sinasabi, anak, bakit ka umiiyak? At kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, ang iyong luha ay magiging aleluya. Ang lungkot mo ay magiging saya. Dahil walang ibang makakapagbigay sa atin ng tuwa, ng galak at kapayapaan, tanging ang Diyos lang. Amen.